Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Goring. Si Bagyong Goring nga ay mas lumakas pa, no? Ayon nga sa ating European Center, ito po ay nasa typhoon category na dahil tinataglay na nga po nito yung lakas na abot sa 120 km per hour. At asahan na nga po natin sa may parte ng Batanes, Cagayan at Isabela at ang buong extreme northern Luzon ay makakaranas na ng pabugso-bugso ng hangin at ng pagulan, bunsod nga nitong si Bagyong Goring. At itinaas na rin po ng bagong pag-asa DOST ang storm wind signal number 1 sa ilang bahagi ng northern Luzon. Asahan din po natin sa may natitirang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera at maging dito nga po sa Ilocos region, asahan din po natin na magiging maulan at may mga pabugso-bugso ng hangin dahil nga po dito kay Bagyong Goring. Sa may Palawan naman, Occidental Mindoro, Zambales at Bataan hanggang Metro Manila, asahan naman natin na makakaapekto pa rin po sa atin itong southwest monsoon na pinapalakas nga nitong ni Typhoon Goring. At tayo naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, mataas nga po ang tsansa nito na posibilidad na umabot ito ng hanggang super typhoon category bago nga po yan. Pag-recurve po niyan patungo dito sa may parte ng Taiwan at posible nga po magkakaroon ng landfall scenario sa may parteng Taiwan. Kaya iba yung pag-iingat sa mga kababayan natin na nasa Taiwan dahil maliit man yung diametro nitong ni Bagyong Goring, pero malakas naman po itong si Bagyong Goring, kaya mag-ingat po tayo dyan. At yung minomonitor naman po nating low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, mataas din po ang kanyang tsansa na maging isang ganap na bagyo at malawak nga po itong posibleng magiging bagyo, no? Yung kanyang diametro ay halos sasakupin nga, no? Yung halos kasing laki na ng ating bansa, pero kagandahan nga po dito, ito po ay mababa ang tsansa na maglandfall sa may bansa. Dahil nga po, ito ay posibleng dumiretso sa may parte ng Japan. Kaya iba yung pag-iingat naman sa mga kababayan natin sa may Japan dahil posible nga po itong magkaroon ng landfall scenario sa may parteng Japan. Ito naman po yung forecast track prediction ng ating Joint Typhoon Warning Center. Dito nga po, typhoon category na rin po siya. At posible nga magre-recurve po yan at posibleng umabot po ng super typhoon category kapag ito nga po ay nag-recurve na patungo nga sa may parte ng Taiwan. Napapansin nga po natin, ito nga pong cone of uncertainty ni Typhoon Goring ay umaabot po yan dito sa may hanggang parte ng Ilocos region, kaya mas ramdam pa po yan at yung extension ng kanyang kaulapan ay umaabot po yan hanggang Central Luzon. Ito naman po ang forecast track prediction ng ating bagong pag-asa DOST, halos hindi po sila nagkakalayo ng ating Joint Typhoon Warning Center. At ito naman po yung ating forecast track prediction ng ating European Center. Dito nga po mapapansin nga po natin yung pagbaba niya pa hanggang parte ng Central Luzon at magre-recurve na nga po yan pabalik. Dito nga po ay mararamdaman muli yan ng taga-extreme northern Luzon yung bagsik nga nitong ni Typhoon Goring. At dediretso nga po yan dito sa may parte ng Taiwan. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan dahil mabagsik nga po itong si Typhoon Goring. Inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano pa ba yung mga posibleng scenario na pagbabago nitong nasabing si Bagyong Goring. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.